Magandang hapon. Dito tayo ngayon ulit sa ating kambingan. Time check, it's 4:30 ngayong hapon. At medyo makulimlim nga pala yung panahon ngayon dahil parang uulan na. So ngayon, pinapustol natin ito ating mga alaga dito sa Parangan. Yan yung parang dito sa amin. Yung likod natin ay, na nakikita nyo ay bundok ng Halcon. Itong location ng ating kambingan ay malapit tayo sa bundok ng Halcon. Way back 2019 nung tayo ay nagsimula sa pag-alaga ng kambing, at inalagaan natin noon ay 3 heads na mga kambing, dalawang inahin na native, tapos isang bisiro na lalaking kambing. So doon tayo nagsimula sa pag-alaga ng kambing hanggang sa nag-upgrade tayo, nakabili tayo ng pure breed ng mga kambing, nakabili tayo Ip series, tapos pure breed. At ngayon nga ay patuloy pa rin tayo nag-aalaga ng kambing at ng tupa. So noong 2021 nakabili tayo ng dalawang inahing tupa, tapos isang ram na tupa, hanggang unti-unti na rin natin napaparami. At ngayon yung tupa natin ay nasa 6 na piraso na. Nakapagbenta na nga rin tayo ng isang tupa. At yung ating mga native na kambing ay dumarami na rin. So meron tayo dito mga pure breed na kambing. At hopefully by next year, maka-acquire naman tayo ng isang buck na full blood para pampataas ng genetics ng ating mga native na kambing, at the same time yung mga upgraded nating kambing. Sa vlog nga natin na ito ay tatalakayin natin kung ano ba yung mga commonly mistake ng mga nagsisimula pa lang sa goat racing industry. So ako personally, yung mga nakikita kong pagkakamali, ibabagi ko lang sa inyo yung mga karanasan ko na nakita kong mga pagkakamali na ginawa ko dito sa ating kambingan. Yung commonly pagkakamali na nagawa ko dito sa ating kambingan ay alam ko ito ay kalimitan din na pagkakamali ng mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng kambing. So, ang nangyari kasi sa akin ay nagsimula ako na mag-alaga ng kambing na wala akong ideya. Pero mula pagkabata pa naman ay nag-aalaga na ako ng kambing, pero hindi pa ako ganun ka-knowledgeable, o wala pa ako masyadong alam regarding sa pag-aalaga ng kambing. So, ang pag-aalaga ko lang ng kambing, tali-tali lang, tapos hindi ko alam na meron pa na tinatawag na mga inbreeding, na kung saan ay akala ko yung kapatid o yung anak pwedeng sumampa dun sa ina na wala siyang problema. So yung pala, hindi pala magandang gawin yon, kasi yung tinatawag natin na inbreeding, hindi gaganda yung ating mga alagang kambing, at the same time ay mababansot sila dahil meron ngang hindi magandang effect yung inbreeding. So yun yung una kong pagkakamali, na hindi tayo nakapag-research, wala tayong seminar, wala tayong ideya. Kasi noong mga panahon na yun, wala namang nag-vlog o gumagawa ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Kasi kalimitan, ang alam lang natin, maitali lang natin, maisuga, papakain, okay na. Pero hindi lang pala doon umiikot yung pag-aalaga ng kambing. At pangalawang kamalian na ginawa ko noong ako'y nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng kambing ay masyado tayong nagmadali sa pagbili ng mga kambing at hindi natin inuna yung mga pakain. So napaka-importante pala na kapag mag-aalaga tayo ng kambing ng mga ruminant, anumang klaseng ruminant, o mapabaka man yan, kalabaw, tupa, kambing man yan, ay napaka-importante pala talaga na mauna muna yung mga pakain o yung tanim na dapat ipapakain natin sa ating mga alaga. Dahil ang nangyari dito sa amin, dahil akala ko nga ay isusuga lang natin yan, itatali lang natin. So akala ko nung mga panahon na yun, okay na yun. Pero nung nakapag-alaga na nga tayo, hindi ko alam na yung mga kambing pala ay napakalakas pala kumain talaga niya ng damo. Akala ko yung kalahating hektarya na damuhan, akala ko sapat na yun. Pero akala ko lang pala. So yun nga yung pagkakamali ko, na inuna natin yung pagbili ng kambing, pero hindi natin agad naisip na ang kailangan pala nating i-provide muna ay yung kanilang makakain. Kaya sa mga nag-aspire din na mag-alaga ng kambing, masarap magkambing, yun nga lang, kailangan mo rin isa lang alang kasi yung kanilang pakain. Kasi kung wala tayong sapat na o wala tayong malaking lupa katulad namin, na ano lang, maliit na space lang yung meron tayo, so napakahalaga pala talaga na meron tayong mapagkukunan ng kanilang kumpay. So kailangan tayo ay magtanim. O kaya naman, kung di natin kaya magtanim, meron tayong isang lupa na
aaryenduhin o parang uupahan, tapos yun yung tatanim na natin ng pwedeng mais o kaya napier, tapos yun yung gagawin nating silage o magko-corn silage tayo or napier silage. Kasi napaka-importante talaga sa ganitong larangan ng pagninegosyo yung pagkain ng ating mga alaga. Pangatlong pagkakamali na nakita ko na naranasan ko dito sa pag-alaga ng kambing na masyado tayo nagmamadali. Kasi feel ko nung ako'y nag-aalaga ng yun nga native pa tayo, nagsimula sa native, may nakilala tayo na isang magkakambing na merong haba yung tenga nung kanyang alagang kambing. So ako parang naengganyo din ako na try ko din bumili. Na kumbaga siguro kaya ko din mag-alaga ng gano'n. So masyado tayong nagmamadali do'n sa proseso ng pag-aalaga ng kambing na dapat pala ini-enjoy muna natin yung proseso. Kasi sa pag-alaga naman ng bower, hindi naman siya gano'n kahirap kaysa sa pag-aalaga ng native. Pero may kaakibat din kasing ano kumbaga kapag namatayan ka ng native na kambing, okay lang. Parang okay lang, native lang naman 'yan. Pero 'pag yung bower na kambing, iba na kasi yung usapan 'pag bower. Kasi medyo unang-una diyan is yung price, medyo pricey yung mga bower na kambing. Kahit yan ay F-series or yung mga tinatawag nating percentage goat, ay may bagay din, may presyo din. So nung panahon ko kasi 2021, nakabili ako ng isang pure breed, yun yung ating back na blackhead bower na si Supremo. Tapos nakabili tayo ng isang F2 na inahin at F3 na mga anak. So anong nangyari doon, naalaga naman natin ng ilang buwan, siguro mga 9 months. Tapos unang namatay, hindi, halos 1 year din pa natin naalagaan. Unang namatay yung ating F2 na inahin. Tapos binenta natin yung ating F3 na back kasi yung anak ng ating F2 ay isang doling at isang backling. Yung isang backling naibenta natin, tapos yung isang doling na gagawin sa nating inahin dito sa ating mga alaga, dito sa ating farm, ay anong nangyari sa kanya, ay nabuntis siya ng maaga. Siguro 7 months, nasampahan siya. Tapos, hindi natin obserbahan na siya pala ay sinasampahan ng isa nating back. So, nangyari na stress, tapos naagasan ng ating doling na yon, tapos namatay din siya. Kasi yun nga, hmm, ano na rin, yung mishandle na rin natin dito sa ating farm kasi wala tayo nun dito kasi nasa trabaho tayo. So anong nangyari ay namatay. So yun nga yung ano, yung siguro 'wag natin masyadong madaliin yung proseso, enjoy lang natin. Kung meron tayong mga native na kambing, enjoy lang natin yung pag-aalaga muna ng native bago tayo mag-jump in dun sa mataas na percentage ng mga kambing. Kasi napaka ano din kasi nung nung mamatayan ka na hindi ka pa masyadong ready, tapos nag bumili ka na agad, nag-try ka na agad, hindi pa masyadong kumbaga hindi pa masyadong ano yung pag-aalaga mo, yung experience mo, hindi mo pa masyadong gamay yung ganong breed ng kambing. Hinay-hinay lang tayo, hinay-hinay lang natin yung pag-upgrade, huwag natin madaliin. Kumbaga kung mag-upgrade tayo, bili mo tayo isang ulo ng isang back, ganyan. Upgrade natin yung ating mga native na kambing kasi personally dito sa amin kasi hindi 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 applicable yung breeding. Kasi dito sa amin, dahil nga nasa isla kami, Oriental Mindoro, malayo kami sa mainland, dito hindi pa sila masyadong open pagdating sa breeding. Ay kumbaga para sa kanila yung ganong presyo ng kambing is ginto. Pero hindi na alam na for breeding purposes 'yon. So dito nakikita ko dito sa amin, yung market natin ay meat. So kailangan natin yung ating mga native na kambing, bili tayo ng isang pure breed na back or isang full blood na back, upbreed lang natin yung ating mga native na inahin upang sa gano'n mas lumaki yung timbang at the same time as siyempre kapag lumaki yung timbang, mas malaki yung kita. At pang-apat na nakita ko na pagkakamali ko nung ako nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng kambing at hanggang ngayon ay siguro ito nakita kong pagkakamali ko pa rin na hindi ko pa nagawa ng solusyon. Dapat meron tayong maayos na pabahay sa ating mga alaga. Based dun sa mga nabibisita ko na farm, mga napuntahan natin na mga malalaking farm, ang sinasuggest talaga nila ay magkaroon tayo ng maayos na bahay, pabahay sa ating mga alagang kambing. Minsan kasi hindi natin nakikita na yung pala ay malaking factor o mayroong malaking ginagampanan sa ating pag-aalaga ng mga ganitong uri ng hayop, yung maayos nilang pabahay.
Kasi sa environment, yung external factor na nakakaapekto sa ating mga alaga tulad nga ng pabahay, minsan kasi kapag hindi maayos yung pabahay natin, nai-stress yung ating mga alaga kapag walang maayos na ventilation, nalalamigan sila, hindi maayos yung flooring natin, hindi elevated yung flooring natin, yung waste disposal ng ating mga alaga, ng dumi ng ating mga alaga hindi maayos kasi mababa nga lang yung flooring. Pag hindi maayos yung flooring, sumasabit yung kanilang paa, nabubustot sila dun sa flooring. Yun yung mga na malaking epekto sa ating mga alaga dahil sa ganong environment na ginagalawan nila, nagkakaroon sila ng stress. At yung stress na yon, hindi natin yun basta-basta maobserbahan sa ating mga alaga. Tayo hands-on sa pag-alaga ng kambing, hindi natin basta-basta maobserbahan yung mga ganong maliliit na detalye sa ugali ng kambing. Kaya napaka-importante na para maging maayos yung paglaki ng ating mga alaga, maging maayos yung kanilang kalusugan, yung health, yung maging stress free sila sa ginagalawan nila, hindi sikip yung pakiramdam nila, at malilesen natin yung stress nila, dun magiging maayos yung ating mga alaga, hindi sila magiging sakitin, mabilis sila lumaki. So, yun yung mga minsan na maliliit na detail na hindi natin napapansin dahil akala natin ay kahit native yung kambing natin, ay okay lang na kahit ganyan yung pabahay nila, okay lang kahit ganito yung pabahay nila, native lang naman yan. Yung mga pa-native man yan o mga pure breed o mga percentage bower or mga full blood na mga alaga, same lang din sila na nararamdaman kapag feeling nila parang nasisikipan sila, feeling nila hindi sila makakilos ng maayos, walang maayos na ventilation, walang maayos na airflow sa loob ng kulungan ng mga alaga natin. So doon sila nagkakaroon ng stress. Kapag na-stress sila, doon na magsisimula na magsipunin, manghina, lalo-lalo na kung walang partition o walang divider, nagkakaroon ng pambubuli yung mga ibang kambing. So yun yung pinagmumulan ng stress. Kaya minsan may makita tayong alaga natin na bakit matamlay, mahina kumain, manghihina, tapos hanggang sa mamatay. So malaking kawalan kapag namatayan tayo. And lastly na siguro ito yung kalimitang pagkakamali ng mga nauna sa atin o nauna sa akin na mga goat racer. Siguro yung kapag sila ay nakaranas ng hirap sa pag-aalaga ng kambing o yung parang tinamad na sila, ay sila ay sumusuko agad. So sa ganitong larangan kasi ng industriya ng pag-aalaga ng kambing, napaka-importante talaga na ikaw ay matyaga, yan. Dapat ikaw talaga ay matiisin dahil kapag nag-ano ka agad ng result o hinahabol mo agad yung end result na gusto mo, talagang mapapagod ka. Kasi yung expectation, mahirap ano yun eh, mahirap kapag hindi na na-meet natin yung expectation na dapat sa ganitong taon, ganito nakarami yung alaga ko, dapat dumami agad sila. Tapos hindi natin na-meet yung expectation natin. So, papanghinaan tayo, tatamarin tayo mag-alaga. Ay, ayoko na mag-alaga kasi ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, kapag ganun yung ginawa natin, papanghinaan tayo ng loob, talo agad, tayo yung talo. Dito sa ating farm, marami na rin tayong namatay ng mga alaga, pero di pa rin tayo sumuko dahil gusto natin yung ginagawa natin. Kasi kung gusto natin yung ginagawa natin, imposible na sukuan natin tong gusto natin kasi gusto nga natin yung ginagawa natin at ini-enjoy lang natin yung proseso sa bawat nangyayari dito sa ating farm. Tulad na lang nito na pagkakaroon ng mga maliliit na kambing, yan, tsaka itong tupa, di ba? Para sa akin, napakalaking achievement na papalaki natin sila ng maayos, na malulusog, masisigla, hindi sila nagkakaroon ng sakit. So doon pa lang, para sa akin, napakasaya na nun. At sa mga tulad nito, ito naka-reserve na to. By February, release na natin yan. Naka-reserve na yan. 'Di ba? Yun yung kagandahan sa pag-aalaga ng kambing. Parang pinaka-bonus na lang din yung kita. At the same time, masaya sa ginagawa mo. Yun lang yung ma-share ko sa inyo sa vlog natin na ito. Sana meron kayo natutunan sa mga pagkakamali ko. At yun din yung mga pagkakamali ng mga na-interview natin, nakausap natin, naging kaibigan natin sa larangan o industriya ng pagkakambing. Sa farming, walang hanggang pag-aaral nga yan.
Kasi kumbaga ang farming ano kanya-kanyang diskarte diyan kung ano yung magiging maganda sa magiging magandang diskarte mo na pwede mong gawin, gawin mo. Kasi hindi ko mo pwede sabihin na mali ang ginagawa mo, tama 'tong ginagawa ko. Kasi meron tayong iba't iba yung location natin, iba't iba yung weather. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na tama yung sa akin, gayahin mo 'to. Kaya kanya-kanyang technique, kanya-kanyang pag-aaral at walang hanggang pag-aaral 'yan hanggang makuha natin yung tamang rekado sa ganitong larangan. Ayan, sana naging malaking tulong itong vlog na ito at sana po ay patuloy niyo pa rin ako suportahan sa paggawa natin ng video. Pakisuportahan niyo rin po yung aking Facebook page, Ang Hiluan Adventure. Kaya this is your millennial farmer, Ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.